Po sa lahat, gusto ko magpasalamat. Nagising po ako. Actually, pagkagaling ko po ng trabaho, kasi ang bigat po talaga ng linggong ito. Sabi ko, i-glip muna ako, power nap. Umalis na sila Sheila. Wala pa pala, naisip ko wala palang gigising sa akin kung magdare-diretso yung tulog ko. Buti lang yung may nagtao po. Yun. Yun, buti lang nagising ako. Yun. Yun po. Pangalawa po, actually, ang gusto ko pong pasalamat, marami po akong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, pero this week, gusto ko lang po pasalamat sa Panginoon. Kagaya ng sinabi ko po last week, meron kaming audit po this week. Katakot-takot na audit. Sinalang po kami sa ang mga audit, tatlong standards po, international standards po yung aming audit ngayon. Yung una sa health po, ISO 45,001, 45,000. Tapos yung sa environment, ISO 14,001. Tapos yung last po yung sa energy, ISO 50,001. Grabe yung week na pong yon. Sabi ko, ano ba to? Ito yung ayaw ko talagang quarter. At talagang yung pangangamba. Kasi alam ko po kasi yung mga third party auditor na yan, feeling ko, they are paid to see spot dun sa sistema. So pag wala silang nakita, parang they're not doing their job. So sabi ko, nakahanap at hahanap talaga ito eh. So though may mga findings po, observation, ganon. Pero doon specific sa HR part, lalo na po sa training, sa section po namin, sa awa ng Diyos, wala naman po nakitang findings. Walang non-conformance, walang observation. Rather, ang binigay po sa amin is parang, ano ba tawag nila dito, yung pinuri po nila yung sistema namin. At ano po yun, actually, finlash po siya, yung strength. So, isa siya sa mga strength ng procedure sa kumpanya namin. So, dalawa po yung regarding sa training na consider nila at strength. So, yun nga po. Yun yung gusto ko pasalamat sa Panginoon. So, maaari na po ako makatulog. Sa mga, may anniversary pa pala. So, ayun po. Pero ano rin po, baka next week, gusto ko rin po sana magpa-totoo, i-schedule ka na. Kasi meron pa pong nahuling standard. Ito naman po yung mahigpit na standard sa amin sa kotse po. Yung IATF 16949. Standard po yung pagdating sa automotive. Yun po yung standard na iniingatan po talaga namin kasi regarding sa car ito. So, hopefully by next week, makatayo po ulit ako dito at magpasalamat sa Panginoon. Sa Diyos po lahat ng papuri. Amen po. Praise God sa favor ni Lord, no, sa trabaho. Anyone pa po susunod sa harapan upang magpasalamat sa Panginoon? Si Pas. Wow, Pas. Mga pastor. Ayan. So, magandang gabi po sa lahat at sa mga nanonood. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon because kahapon, kagabi actually may Zoom meeting kami nila, Pastor June. It hits me hard, no? Kasi kasi pinaalala ko sa kanya na, Pastor, ikaw pala speaker. Para alam mo lang. So, sabi niya, okay na yun. Sabi niya, bigla niya sinabi, 6 years na pala kayo. Sabi niya, oo, Pas. Ang bilis ng panahon, no? Oo nga, parang alam niyo po, para akong biglang napag-isip na, oo nga, 6 years na pala ako nagpapastor. Sabi ko, I decided na maging pastor o tinulak para maging pastor noong 2019. And alam po ninyo, hindi ko sukat akalain or hindi ko po maisip kung paano po ako nakaka-survive or paano po ako nakasurvive for 6 years sa church na to. At alam ng mga, nila Pastor Erwin yan, nila Sheila, nila Ate Rosel, yung journey po natin sa church po na to. Wherein we came to a point na talagang parang, sabi nga ni Ate Rosel one time na tumigil na lang tayo kasi nakakapagod. And ako po mismo nagsabi na nakakapagod. Pero alam niyo po, God has a purpose. At nakita ko po talaga na kung ang Panginoon talaga ang tumawag sa iyo, yung tawag ng Panginoon, siya din po ang magbibigay po ng provision. And nakita ko po ang katapatan ng Diyos sa church po na to. Hindi po dahil magagaling po tayo rito. Wala po yun. But lahit po yan sa grasya at awa ng Panginoon. Kaya po tayo nakakatayo. Pinadalhan po tayo ng mga mabubuti, mababait, masisipag po na manggagawa po sa church na to. The reason why naging magaang ang aking pong
na paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga buhay. At the same time, higit sa lahat, alam niyo po, pinagpapasalamat ko po, parang nag-anniversary rin ako sa POP na to. Dahil nung una, nag-struggle tayo. Di po ba, Sister Miriam, nandun tayo sa bahay. Pero we're pushing na we need to bend our knees. We need to pray for our church. At kung minsan dumating tayo sa point dito, ang ingay. Paano kami magpe-pray, Lord? Ang ingay. Pero alam po ninyo, we have overcome yung ganito pong situation. And I really believe na kaya tayo binibless din ng Lord kasi mas more than pa yung nakikita ng Lord sa puso natin na kahit maingay, nakaka-distract, pero alam po ninyo, ino-honor ng Lord yung ating mga desire. Kaya siguro nakikita ko, hindi ko po siguro dahil doon ko po talaga nakikita na binibless po tayo ng Lord. At ino-honor naman po niya ang desire natin. So, happy anniversary po sa inyo. Hindi pa po natin anniversary. Basta linggo pa. But ngayon pa lang, salamat po sa Panginoon. But ang prayer ko din po, mga kapatid, as we go along, tayo po ay huwag manghinawa sa panalangin. Sa oras ng panalangin. Dahil ang isa lang po ang lagi ko pong natatandaan. Pag buong puso po nating hahanapin ng Panginoon, matatagpuan po natin siya. At sa oras at lagi po nating tinitiklop ang ating mga to, nagpapasalamat ako sa Lord, lalo ko din po siyang natatagpuan. Na-bless nga po ako sa devotion ni Sister Arlene noon, last Friday, because napanariwa ulit ako doon sa whom am I in heaven but you. And there's nothing on earth I desire besides you. My heart and my flesh may fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. So, magpatuloy lang po tayo at panalangin ko mga kapatid, may God forbid na tumigil po tayo sa panahon ng panalangin. Amen? So, salamat po mga kapatid sa inyong mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Yan, praise the Lord. What a joy to reminisce. Praise God, no? Naalala ko na yung kanta na yung Joy na I cannot contain it. Ano man? Ay, sorry, hindi ko nalimutan. Hindi ko makatandaan yung ano eh. Basta ganun po yung kanyang ano, meaning, no? Yung joy niya, hindi niya makontain. Ayan po. So, may next pa po ba na gustong magpatotoo sa ating Panginoon? Sa kabutihan niya? Ayan, sige. Magandang gabi. Happy anniversary. Ayan, nakakatuwa ang isipin yung 6 years. Ano? Galing. Mabuti ang Panginoon. Pero may kukwento po ako. Last week po ay nag-testimony po ako. At ito ay regarding doon sa nagpahiram sa amin ng laptop. Immediately after a week ay kailangang kunin yung laptop. Unfortunately, and this is full disclosure, yung laptop pala ay hindi matagal nang nasa kanya. Had I known, hindi ko in-encourage yung gano'n. So I was thinking na yung laptop ay hindi po nakakala. Pinahirap po ako ng pinsan ko. Sabi niya, hindi na nakuha to ng company when I left. And so wala na siyang back pay and everything. So sa ating mga nasa corporate, alam natin na yung back pay na yon hindi na niya talaga makukuha kasi nasa kanya yung equipment. And so, yun yung pinahiram niya sa akin. Kaso, dumaan sa kamay ng isang Kristiyano, hindi papayag si Lord na may ganun pala. So, 1 month pa lang pala siya nakakaalis doon. At almost the same week, 1 week, like a Friday, sabi sa kanya, kunin namin yung laptop. So, I don't know what happened to sa back pay niya, pero definitely, yung equipment needs to go back. Sabi ko, humingi naman sa akin ng pasensya yung aking pinsan. And ako naman, naisip ko na kung alam namin na ganun yung sitwasyon, hindi kami nag-engage. Pero alam din namin na ganun talaga. Kasi ang Panginoon, hindi papayag na magamit sa ministeryo yon ng ganun. And so, it was taken back. And dahil doon, alam ko na magkakaroon ng laptop ang church. May mga ganung sitwasyon na pinapakita ni Lord na wait lang kayo, di ba? Wait lang kayo na I will give the laptop na kailangan ng simbahan. And ako, nakita ko doon sa sitwasyon na yon ay yun, na yung mga gano'n na may correction ng Panginoon, may ilalagay siyang mas tama. Diba? Amen to that. Yun po yung una. So, yun po ang kwento noon. Pangalawa,
Officially po ay, ako naman ay, alam ko, nagpaalam na ako kay Pas Nat at saka kay Pas Erwin. Next week po, wala po kami ng Saturday, Sunday. We'll be seeing you sa Friday. Pero di na po ata ako makaintay na sa next week ko pa ite-testimony. So, totoo po na kami po ay wala. Pero the reason behind, if hindi pa naikikwento, is that meron po akong speaking engagement sa Karangalan, sa Peacemakers. These are a group of my friends and it started off as a kwentuhan regarding sa worship team. And so, yung kwentuhan na yon led to, parang plan lang na magkaroon kaya tayo ng symposium, which ay, talagang inuuhan ko kagad. Dahil siyempre pupunta ako. At kung magpapasymposium sila. Hindi ko naman alam na magiging kasama pala ako doon sa magsasalita. So that's a different thing altogether. Nakakatuwa dahil this is my first. I'll be representing our church. Sabi ko nga kay Pas Erwin, it would be lovely sana kung may makaka-attend. Pero alam ko naman yung kabisihan natin. At malayo siya. Nasa Cainta po siya. So medyo ang travel doon ay mas wagas. And ang start po ng program is around 9 o'clock. To date, meron pong pre-registration around 50 na mga kabataan. This is yung kayang, sigurado na wala pa yung walk-in. So, nagkaroon kami ng meeting kanina. It's a new thing. Definitely magagamit ko yung sa natin, no? Sa usapang worship, yung the heartbeat, no? So, I will share na yung mga practices natin sa church, mga best practices, and of course, I'll talk about yung mga bagay na karaniwang nakakalimutan na lalo na yung mga bago na sa worship team. Ayun lang po, I'm excited. Nagpasa nga ako ng draft kanina. May mga comments din si Pastor Erwin. I'll send a better one pagka pinakita ko kay Pastor Nat. Kasi sabi ni Pastor Nat, ano ba yun? Mayroon na po akong draft ng program. So parang kasi inayos namin na second session ako. So merong morning hanggang 4 o'clock in the afternoon. So I'll take the second half of the program. Kasi mas better na yung heart mo na before yung technical. So akin po yung technical part. So yun po, isama niyo po ako sa inyong panalangin. Nawa ay ang lumabas na mga salita ay galing sa Lord, hindi lang galing kay June. At sa huli, siyempre, siya lang ang mapapurihan. Yun lang po. Praise the Lord. Sa opportunity, no, na magamit sa kanyang ubasan. Yan po. I hope you are all settled. Sa testimony pa lang, busog na tayo, di ba? So, meron pa ba? Teka lang. Di ba settled ang lahat, di ba? Let's all be ready to praise our God sa pamamagitan po ng pagbibigay sa kanya ng awitin. Good evening po. Ayan. Kinakabahan na naman po ako. Palagi na. Ayan. Ayan. Gusto ko lang din po magpasalamat dahil ngayon po ay nagpaalam po ako mag-leave. First filing of vacation leave ko po ngayong araw. Kaya ako po ay masaya. Nakapag po ako, yung parang, yung slow yung araw ko, nakapunta po ako, nakapagpa-check up po ako. Siyempre po, pasasalamat po sa Diyos dahil nagamit ko po yung HMO. Tapos, kasi, kanina nga po, ikukwento ko po, dun sa OB ko po kasi, last time na pumunta ako sa kanya, sabi ko, Dok, sa Bicol po ako magpapa-opera kasi wala po akong finance. Tapos wala naman po akong HMO. Tapos nung binabalikan namin kanina, kamusta ka na? Dok, di ba, before, nung pumunta ako dito wala akong HMO. So ngayon, parang pinaplan ko na dito na sana magpagawa
asawa, ganyan. Oo nga, di ba dati nga wala kang ganito, ganyan. Pwede ngayon, makakapagpaano ka na, ganyan. Tapos sige, let's plan yung kung kailan mo gusto, yung ganyan. Yung ganyan po ba? Parang ilang taon na po. Opo, parang isang taon na nga po yun, nung huli po ako nagpa-check up po dun sa doktor. Pero yun po, di ba, nakakatuwa lang po na isipin na yung mga pinagdaanan na ganun po, talagang merong mga reason sa bawat bagay. Tapos, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi tuwang-tuwa po talaga ako. Sabi ko, nang nakakapagbasa ako ng book, ganon. Naglalakad ako, ang bagal-bagal ko, nakakatuwa. Kasi, di ba po, hindi na po lahat may privilege na nakakapag-live, ganon. Pero yung maliit na bagay po yun, malaki pong pasasalamat po talaga sa Lord po yun. Ayun. Tapos, bago po tayo mag-start, gusto ko lang po kayo i-remind po sa mga, yun tulad nga po ng mga pinagdadaanan natin. May mga pagkakataon po talaga, tulad po ni Pastor Erwin na naging mabigat po yung week. Tapos may mga pagkakataon na may pagsubok. Minsan, medyo talo tayo. Yung nakikita natin na talo tayo sa buhay or puro pagod na lang yung nararamdaman natin. Araw-araw na paglilinis, paglalaba, pag-aasikaso, ganun. Pero nais ko pong paalalahanan tayo na sa kabila po ng mga yon, nandyan po yung Diyos na nakakasama natin kung tayo lamang po ay talagang tunay na magtitiwala po sa Kanya. Kahit anong klase ng pagsubok na nararanasan po natin sa buhay, meron pong Diyos na nandyan po para sa atin. Siguro let's just open our hearts and our eyes to see yung every little detail po dun sa mga bawat araw po na nangyayari sa atin. Kaya, ayan, tayo po'y magsama-sama, magbigay ng kagalakan, at umawit ng papuri po sa ating Diyos. Sabi nga po sa Psalms 95, 1-3, Come, let's sing for joy to the Lord. Let's shout joyfully to the rock of our salvation. Let's come before His presence with a song of thanksgiving. Let's shout joyfully to Him in songs and instruments. Ayan, habang tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat, alalahanin lang po natin yung saya na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Na punong-puno ng pagmamahal, biyaya, kaya tayo pong awitin ang may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpapala.
O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo.
At lumalapit po kami sa inyo ngayon upang magbigay ng pasasalamat. Punong-puno ng kagalakan at pasasalamat po ang mga puso po namin ngayon. Salamat po sa pagkakataon na nagsama-sama po ulit kami upang magpuri at umawit sa inyo ng pagsamba, O Lord. Lord, ikaw po ang aming tunay na matibay na bato, ang aming makakapitan sa lahat ng panahon. Tunay nga, Diyos, na ikaw ay hindi nagbabago. Tapat ka, O Lord, sa mga buhay po namin. Tunay nga, ikaw ay dakila at walang kapantay sa lahat, O Lord. Ikaw lamang ang karapat-dapat naming awitan at tanging bigyan ng pagmamahal. Sa'yo lamang po namin inaalay lahat ng papurit, pasasamba. Kung gusto po kami nagpapasalamat po sa iyo. Maraming salamat dahil ikaw po ang Diyos sa mga buhay po namin. Maraming salamat po sa inyo, Jesus. Amen. Praise God. Gandang gabi muli sa lahat. So, ang atin pong devotion for tonight ay atin pong pinamagatang reaching out through prayer. Ito po ay, ang teksto po natin ay from John 17, chapter 17, verses 20 to 23. So, hayaan niyo po akong basahin ang tekstong ito. Sabi sa kanyang salita, I am not asking on behalf of this alone, but also for those who believed in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. 22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Ulitin ko po, ha? Balik tayo sa umpisa. Sige. Chapter 17 ng John, verses 20 to 23. I am not asking on behalf of this alone, but also for those who believed in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me.
I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Papurihin po ang Panginoon sa kanya pong mga salita. So ito pong text na to ay ito po yung panalangin ni Jesus ng gabing siya po ay inaresto. Okay? So, ito po yung one of his prayer items is for his disciples. Kung babasahin po natin yung mga previous text niya, ay yung mga previous verses, ito po yung may panalangin po dito si Jesus sa kanya pong mga disciples. No? Yung mga kasama niya noong siya ay nabubuhay pa. No? Yun po yung mga disciples na tinutukoy ko. Jesus specifically prayed yung sa mga disciple niya na to keep them from evil and even sanctify them sa katotohanan. And then, makikita din natin, if we will read yung chapter 17, in-express po talaga dito ni Jesus, yung makikita po natin yung pag-express niya ng deep love niya sa kanyang mga sa kanyang mga follower o disciples. And then, Jesus, no, masasabi natin, kasi si Jesus, pagka nababanggit siya ay nanalangin, we can always consider na Jesus is the best role model na sa pananalangin. Agree po ba kayo doon? Siya yung best role model sa pananalangin, no? And then, bago natin italakay yung mga insights ng tekstong ito, actually parang gusto kong, kaya may highlight kanina, baka ibalik po dun sa highlight. No? Gusto ko pong tukuyin. Habang gusto kong tukuyin to, nakikita ko yung picture ni Pastor Jun at si Pastor Nat. Tama kaya yung sasabihin ko? Nakikita ko. Ayan. Naka-highlight po dyan yung those at saka yung there. Ngayon, pagbabasahin po natin yan, I am not asking on behalf of this alone, but also for those who believe in me through their word. So gusto ko pong bigyan ng diin, yung those dyan are yung mga taong maniniwala sa Kanya sa pamamagitan ng mga disciple niya. Ayan no, yung nakikita mo from Jesus, disciple, and from the disciple, yung madidisipulo pa niya. At madidisipulo ng madidisipulo, madidisipulo ng madidisipulo. Yung ganon. So gusto ko lang pong i-emphasize yon. Ngayon po, ang mga insights natin sa verse na ito, na una, yan. Unang insight, everything starts with prayer. No, naalala ko lang no habang nagmumuni-muni. Anniversary is coming and the theme natin is yung calling natin, di ba? And naalala ko no, every calling, kung ano man yung calling sa atin ng Panginoon, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, ano man ang mission natin na itinalaga ng Panginoon, it always starts with prayer. Amen. It should start with prayer. Just like, no, na kay Jesus Christ, hindi niya kinalimutan ipanalangin. Before, kahit saan siya, before siya humayo, may panalangin kasama. So, it always starts. Everything starts with prayer. Every work natin para sa Panginoon should start in prayer. Kung tinawag ka ng Panginoon, sa pananalangin, of course, ipapanalangin mo din kung anong ipapanalangin mo, di ba? Kung tinawag ka ng Panginoon na ikaw ay magpaawit, magturo, ipapanalangin mo pa rin. Everything starts with prayer. Amen? Kaya talagang it is sensible na sabihin talaga natin, di ba maraming mga ipag-pray mo muna. Ipag-pray mo muna, tama talaga yun, no? Kasi it should start with prayer.
And then number 2, Jesus prayed for His disciples and beyond. Na makikita natin sa tekstong ito, lagi niyang pinapanalangin talaga ang kanyang mga pinili. Di ba? Yung kanyang disciples noon. Diba? Lagi niyang pinagsasabihang manalangin. And even siya, nung siya ay nanalangin, kasama sa panalangin niya yung kanyang disipulo. And hindi lang yon, di ba? He prayed beyond that. He knows everything. At alam niya, yung mga disciples niya ay magpuproduce din ng disciple. And he even prayed for those, no, na maniniwala. Doon sa mga naniwala sa mga salitang ibinahagi ng kanyang mga disipulo. Amen? So, ako na-amaze lang din po ako, no, kapag habang ninanam mo yung salita niyang ito, yung prayer na ito, pag ninanam mo siya, makikita mo yung ma-amaze ka, ma-overwhelm ka dun sa katotohanan, dun yung sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari na ipinalalangin niya nung gabing iyon. And hindi lang yung disipulo niya ang pinanalangin niya, kundi yung maipuproduce pa, yung mga future na follower niya. Yun ang kanya ring ipanalangin. So, he extended yung prayer na ito. Hindi natigil lang doon sa kanyang disciples, maging doon sa mga susunod pa. Na-reach out na tayo ng Panginoon. He already reached out to us through His prayer. Amen? So, napakasayang isipin. And the third is, prayer is a great way to participate in the work of the Lord. Amen? Agree ba kayo doon? So, yun o, it is a great way to participate in the work of the Lord. Pananalangin. Praise God dahil nandito tayong lahat. We are already participating dun sa kanyang gawain. And also, diba, doon kasi sa panalangin niya, talagang ina-urge niya na tayo rin ay manalangin. Bakit? Kasi kung ano yung if you will read yung mga previous verses, sinabi kasi doon na kung ano yung pinahayag sa kanya ng Ama, ipinahayag niya sa kanya mga disipulo. And he is also praying, he prays that his disciple will be sanctified with the truth. At iyon din ang dapat maipasa ng disipulo sa mga makikinig sa kanila. So, ganun yung magiging cycle dapat. Whatever Jesus has taught them, they will teach others, no? Kung ano yung naituro sa kanila. No? Parang ibababa mo kung ano yung naibaba sa iyo. Walang kulang, walang labis. Amen? So, as disciples, we also have to reach out to others through prayer. Praying for the unbelievers and asking them for their prayer request. So, by doing that, we are already participating doon sa gawain ng Panginoon. And only through prayer or only through prayer, they will know our God. Amen? Kasi pag minsan magugulat din sila, may mga tao na hindi mo makikita na very religious. Yung hindi, ba, kapitbahay natin. But when you ask them, may prayer request ka ba? They will not reject you. No? Most of the time, they will not reject you. They will tell you their prayer request. May natanong na ba kayo? Sa inyong karanasan, may natanong na ba kayo na halimbawa, kapitbahay, may prayer request ka ba? Gusto kong ipanalangin ka? May nag-reject na ba? So far, sa akin, wala pa naman akong naranasan na nag-reject talaga na, ayokong ipanalangin mo ako. Ganun, diba? They will always say yes. No? Most of the time, they will say yes kasi alam nila na powerful ang prayer. Diba? Powerful ang sumasagot ng panalangin. Amen? So, the last one. Future is protected with
prayer. Ayan. No? Be confident that His mission and calling for us, no? Sa kanyang mga disipulo is already a victory. Amen? Tagumpay na ito. He already prayed for it. And also, no, tayo din, dapat, we should also pray for it. Amen? Kasi alam natin na tagumpay ng, ang resulta is katagumpayan na. So, all we need to do is to trust na ito ay magtatagumpay dahil tayo ay protected na ng panalangin ng Panginoon. Sabi nga, God works powerfully through prayer. And we can always go to God in prayer. Amen? So, sabi, 4, no? Everything starts with prayer. Jesus prayed for His disciple and beyond. Prayer is a great way to participate in the work of the Lord, and future is protected with prayer. So praise God, dahil nandito tayo, no, to participate doon sa gawain ng ating Panginoon. Through praying, and by praying, we can reach out to others. And lahat nung pinasa sa atin, no, ng Panginoong Hesukristo, through His Word, no, maraming ginagamit ang Panginoon na ibaba sa atin kung ano man yung mga nakasulat sa Biblia. We should also do that. Kung ano yung binabasa atin, kung ano yung tama lang, hindi labis, hindi kulang, siya rin ating ibababa. And always, no, start with prayer talaga, no? Once na tayo ay ginagamit na ng Panginoon or gagamitin pala ng Panginoon sa kanyang gawain. Amen? So lahat dapat, no, ay nagagalak na manalangin. Nandoon yung joy, nandoon yung excitement sa pananalangin. And you know that through prayer, you are reaching out. Hindi lang doon sa unbelievers, kundi doon din sa mga kapatid na minsan ay nanghihina, no? Minsan ay nagsastruggle, minsan na nangangailangan ng panalangin. Amen? So let us all pray. Lord, thank you for reaching out to us. Maraming salamat po, Panginoon. Help us, Lord, to reach out to others. Give us the eyes, Lord. May we be sensitive to see others in need of prayer. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay maging sensitibo sa mga bagay na ito. Let it be our burden, our desire to pray for others. Sa pamamagitan nito, Lord, we know that your church will grow and your people will be one in Christ. Maraming pong salamat. All praises to you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, wala nga. Ang ating pong style for prayer, Ay, sorry, yung assistant ko, medyo kulang ako sa instructions, Ayan po, ang ating pong prayer items, sinamarize ko na lang din po, same as, reference po natin nasa group. Ayan, 2, ang ating paghahatian. So, the first group ay Philippines, DLCC Church. Ayan, pastors and elders, DLCC Carmona Ministries. Yan po yung mga ministries. Ayan. And then, the second is DLCC Church Carmona. Ayan po, naka-itemize yung kanyang mga sub-details. And then, paki-include din po yung DLCC 6th anniversary and DLCC Families, Healing, and Personal Request. Request ko din po dito sa, isali din po yung DLCC 6th year anniversary natin. So, both group will pray for the 6th year anniversary. Ayan. So, ito po ay, by colors. Partner. Para kunwari, lang. So, pwede po bang, punta na lang kayo dito.
And kuha kayo ng color, hanapan nyo yung katugma ng color ninyo. Ayan po. Shit. Sorry medyo ka. Mag-exercise. Sige, pass. Yan, ano lang naman po yan. Orange. Sino po yung orange? Ay, si Pas Erwin ang partner ko. Tatlo yung red. Tatlo yung red. Ay, kasi kulang tayo eh. Si Tita siguro red. Oh, red. Tatlo. Ayan po, so... Ayan, yung red and orange ay ito po ang ipagpe-pray. First group, including the 6th year anniversary. Yung, ano pa ba yung kulay? Yellow and blue. May blue ba? Blue po ay ito. May nabanggit pa ba akong iba? Ay, may kulay babang walang nabanggit. Yeah, 4 lang naman yan. 4 lang naman. So, yan po. Blue and yellow, ito po. And then, red and orange, ito po.
Let us close po this evening sa ating pong closing prayer. Let us all pray. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabing ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa aming pong panalanginan. Maraming salamat, Lord, at niloob mo ang bawat isa na magkaroon ng time na manalangin. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng ipanalangin namin ngayong gabi ay baunin namin at maipanalangin namin, Lord, sa amin pong mga personal na panalangin. Dalangin namin, O Lord, ang iyong pagsama muli sa amin, Lord, hanggang sa aming pag-uwi. Ingatan niyo po kami, proteksyonan niyo po kami. Dalangin namin, Lord, ang mahimbing na pagtulog, pag-renew ng aming kalakasan. Dalangin din po namin patuloy na ihanda niyo kami, Lord, sa darating na linggo, sa darating na aming pagse-celebrate ng 6th year anniversary. Patuloy mong ihanda ang bawat manggagawa. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong provision sa aming po anniversary, ang iyong protection, O God, O Lord. Pinapanalangin namin, O God, yung lahat ng paparito ay mabibless. At dalangin namin, Panginoon, na sila, Panginoon, ay magde-desire na muling bumalik, lalong-lalo na po sa aming mga first-timer na bisita. Ikaw po, Lord, ang maghanda sa kanilang mga puso at isipan. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong kalakasan, Lord, yung magandang weather, magandang kalusugan, Lord, sa darating na linggo. Maraming pong salamat. Ito po ang samot na langin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Konting announcement lang po. So, ang start po ng Sunday service natin ay 3:00. Pero sana 1 o'clock nandito na po tayo para magtulong-tulong po tayo. So, hindi ko lang po alam, Jera, nakana na ba yung sino ang usher natin for the anniversary? Kung sino na yun, tapos dadagdagan na lang natin kung sino yung pwedeng mag-volunteer para mag-usher. So, para kung 1 o'clock po tayo rito, at least maigi na yung nauna na po tayo. Plus, take note nyo. Pwedeng dito na mag-lunch din. Tapos, yung mga assignments po natin, remind ko lang. So, Sheila, yung
upuan, sa cobang seats. Yan. Kay Sister Miriam, ang inyo pong magandang bulaklak. Ayan. So, alalahanin lang po natin yung mga assignments po natin. No? Pastor Erwin, yung mga gamit natin. Sana dumating sakto. Abot naman, ano. Ayan. So, ayan. Pati yung praise and worship team. Alam ko maagang pupunta ang praise and worship team. 10 o'clock. So, sa clean and care, siguro, kung makakapunta po kayo rito bukas, marami pa tayong lilinisin po para ma-set up na ito ng maayos. So, sino bang naka-assign? Sila Sister Miriam. Okay. Yung gusto na lang po pumunta rito para may mga sa paligid natin, ang dami pa po tayong aayusin dito, no? Para ma-set up na natin dito, Pastor Erwin, ano? Ang dami tayong aayusin pa. So, yun lang po. Maraming salamat po.